Charlie Atong Ang, isa sa mga pinakakilalang personalidad sa mundo ng sugal sa Pilipinas, kilalang negosyante, controversial figure at tinaguriang hari ng sugal na ilang dekada ng laman ng balita. Sa loob ng mahigit 20 taon, paulit-ulit na lumulutang ang kanyang pangalan sa malalaking kaso ng iligal na pasugalan at higit sa lahat ang misteryosong pagkawala ng mga sabungero na siyang itinuturong utak nito. Hinahangaan at kinatatakutan siya sa parehong panahon. Tinatawag siyang Boss AA o Boss Atong Ang, isang mapangahas at maimpluwensyang gambling lord na matagal nang kinatatakutan at kinikilingan sa mundo ng sugal. Halos kumpleto ang mga binabayaran o sinusuhulan ni Boss AA ng mga taong may koneksyon sa gobyerno para masigurong malakas ang kanyang kapit at hindi ito tatablan ng kaso. Ganyan kalakas ang impluwensya ng matandang ito, magmula sa pinakamataas na upuan ng gobyerno hanggang sa hudikatura, hanggang sa mga general at pulis, hanggang sa showbiz. Siya ngayon ang itinuturing na pinakapinaghahanap na pugante ngayon sa bansa dahil sa kanyang mga kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito at ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Doon, mag-isip ka doon. Huwag ka na magsinungaling na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na yan. Tsaka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Ipinanganak si Charlie Tiuhay C. Ang alias Atong Ang noong August 29, 1957. Isa siyang Filipino-Chinese na lumaki sa Metro Manila. Siya ay taga Mandaluyong pero lumaki sa Pasig at mula sa isang pamilyang may lahing Chino. Naikwento niya sa isang interview na nung araw, 12 years old siya, sumasama siya sa kanyang ina mag-deliver gamit ang trolley papunta sa palengke ng mantika dahil dealer sila ng cooking oil. Naalala rin ni Atong ang pagtanggap niya sa iba pang kakaiba ngunit may kasanayang trabaho tulad ng pag-welding, pagiging electrician at pagiging mekaniko ng kotse at motorsiklo. Ang ina ni Atong Ang na si Catalina Ang ay naging saksi sa paglaki niya, subalit hindi pangkaraniwang kabataan ang kinasadlakan ni Atong Ang. Maaga siyang nahubog sa kalakaran ng pustahan at diskarte na kalaunay magiging puhunan niya sa negosyo ng pasugalan. Noong dekada 90, pumasok si Atong Ang sa mundo ng negosyo bilang operator sa larangan ng paglalaro. Itinatag niya ang kumpanyang Power Express at pinangunahan ng Power Management and Consultancy Incorporated noong 1999, isang pribadong firm na di umano'y binuo ng mga entusyasta ng high alay. Sa parehong taon ng 1999, ginawang consultant si Atong Ang para sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Itinilaga siya bilang consultant for marketing and promotions ng ahensyang namamahala sa legal na pasugalan ng gobyerno. Ito ang nagbigay sa kanya ng unang porma ng pagiging bahagi ng establishmento. Nakapasok si Atong Ang sa loob mismo ng sistemang dapat sanay kumokontrol sa sugal. Kung legal na posisyon ang nasa PAGCOR, hindi rin nalalayo ang pagkakasangkot ni Atong Ang sa mga illegal na sugal. Weteng ang isa sa mga ito, ang kinagawian ngunit illegal na lottery sa mga probinsya.
Matagal nang nababanggit na malalim ang koneksyon ni Atong Ang sa mga weteng bago pa man ito mabigyan ng lisensya ng gobyerno. Pinangalanan pa siya bilang isa sa weteng kingpins sa konteksto ng intel claims ng dating senador Miriam Santiago. Nang subukang gawing legal ang weteng sa pamamagitan ng Small Town Lottery o STL sa ilalim ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sinasabing isa rin si Atong Ang sa mga nakinabang at naging operator sa STL pero itinanggi niya at ng ilang opisyal na STL operator siya. Sa madaling salita, kung saan may sugal, legal man o illegal, nariyaan si Atong Ang. Ngunit higit sa lahat, ang larangan ng sabong ang nagluklok kay Atong Ang bilang isang tunay na gambling tycoon. Sa tradisyonal na sabungan, dati na siyang kilala. Kinalaunan, isinabak niya ang negosyo sa makabagong plataporma. Siya ang chairman ng Pit Masters Live at may-ari ng Lucky 8 Star Quest, ang nangungunang approved franchisor online sabong platform sa bansa noong kasagsagan ng pandemya. Siya rin ang isa sa mga nasa likod ng malalaking derby at maging ng Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC, kung saan nagpondo siya sa mga malalakas na sabong team. Sa larangan ng sabong, piso man o milyon ang pustahan, naging hari si Boss Atong Ang. Hindi magiging malaki ang pangalang Atong Ang kung wala siyang naging matibay na koneksyon sa mga makapangyarihan. Kaibigan at kasanggan niya ang ilang matataas na opisyal at kilalang personalidad sa Pilipinas. Pinakamaaga rito ay ang naging ugnayan niya kay Joseph Erap Estrada, ang aktor na naging pangulo ng bansa. Noong dekada 90, si Estrada ay vice-presidente at pinuno ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. At sa panahong ito, madalas nang nakikitang kasama niya si Atong Ang sa mga okasyon. Tinawag siyang close business associate and friend ni Estrada. Taong 1996, nabunyag sa isang insidente sa Rollygon Mega Cockpit Arena sa Parañaque na ang mga bodyguard ni Atong Ang ay nakatalaga pala sa PACC ni Estrada. Ibig sabihin, kahit hindi opisyal na tauhan ng gobyerno si Atong Ang, may pribilehiyo siyang mapasama sa mga protektadong tao ng nakaupong kapangyarihan. Dahil dito, inireklamo ng kongresistang si Patrick Antonio na lantarang abuso ng kapangyarihan ang ipinakita ni Atong Ang nang umano'y bugbugin siya ng mga tauhan ni Ang sa gitna ng isang derby. Ang implikasyon, malakas si Atong Ang dahil malakas ang kanyang padrino. Isang video na kumalat at isinapubliko ng dating chairman ng PCSO na si Manuel Morato bago ang eleksyon noong 1998 ang nagpakita kay Atong Ang na kasamang naglalaro ni VP Estrada ng Baccarat sa Casino Filipino, bagay na bawal sa mga opisyal ng gobyerno. Yung mismong footage ay kuha noong September 15, 1996 sa VIP Pit of the Heritage Hotel Casino. Ayon kay Morato, ang CCTV video na ito ay ibinigay sa kanya ng isang casino employee na nagngangalang Edgar Egay Bentain na kalaunay misteryosong nawala matapos ang mahigit 6 na buwan mula ng pagkapanalo ni Estrada bilang Pangulo. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Atong Ang sa pagkawala ni Bentain, ngunit isang kaibigan mismo ni Atong Ang na si Dharmdani Devnani ang nagsabi sa affidavit na nalaman ni Atong Ang kung sino ang nag-leak ng video at binitawan pa ang mga katagang, "Alam ko yan, kami na bahala, malapit na," bago pa man mawala si Bentain. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag sa anino ng takot at duda na bumabalot sa pangalan ni Atong Ang na kapag may kalaban o bumangga sa kanya, maaaring may masamang mangyari. Nanatiling unsolved mystery ang kaso ni Bentain. Taon-taon ay may mga haka-haka. May nagsasabing tinumba siya ng mga tauhan ng gobyerno, itinapon ang katawan at may nagsangkot pa kay Senator Ping Lacson. Pero hanggang ngayon ay walang napanagot. Gayunpaman, ang pagkawala ni Bentain ay naging bahagi ng alamat ni Atong Ang. Nasa orbit ng kanyang impluensya, may mga taong basta na lang nawawala. Samantala, ang pagiging kaibigan niya kay Erap Estrada ay nagbukas ng mas marami pang pinto at kontrobersya. Noong naupo na si Estrada bilang Pangulo noong 1998, lumawak lalo ang impluensya ni Atong Ang. Siya ay tinalaga bilang PAGCOR consultant at dito na ipwesto niya ang sarili para maisulong ang mga sariling proyekto sa pasugalan.
Dahil malapit siya sa presidente, nabigyan si Atong Ang ng green light ni Estrada na galawin pati ang negosyo ng weteng na nooy nasa balwarte ng kaibigang gobernador ni Erap na si Luis Chavit Singson, ang isa ring weteng lord. Ayon sa salaysay mismo ni Singson, si Atong Ang ang naging mitya ng away nila ni Estrada. Binigyan daw kasi ni Erap ng basbas si Atong Ang na patakbuhin ng weteng sa Ilocos Sur na teritoryo ni Singson na tila tinanggalan ng kabuhayan si Singson sa iligal na pasugalan na yon. Inakusahan pa ni Singson sina Ang at Estrada ng pagbulsa ng 130 million pesos mula sa excise taxes ng tabako. Ang galit at selos na ito ang nagtulak kay Singson na ibunyag sa publiko ang malawakang korupsyon na kinasasangkutan ni Estrada, ang naging trigger ng impeachment ni Erap. Dito na pumasok ang isa sa pinakamalaking iskandalong kinasangkutan ni Atong Ang, ang Bingo 2-Ball Scam. Upang pagtakpan at gawing legal ang weteng, nagpasimuno ang kampo ni Estrada ng isang larong loterya na tinawag na Bingo 2-Ball. Ang kumpanya ni Atong Ang na Prominent Management and Consultancy na pag-aari di umano ni Estrada mismo ang nabigyan ng eksklusibong kontrata para patakbuhin ang Bingo 2-Ball sa buong bansa. Sa papel, tila lehitimong sugal ito bilang proyekto ng PAGCOR. Sa likod, weteng din ang mekanismo. Ibinulgar ni Chavit Singson sa impeachment trial na kumita ang Bingo 2-Ball ng 500,000 pesos hanggang 50 million pesos kada araw at 23% ng lahat ng kita nito ay diretsyo palang napupunta sa bank account ni Atong Ang. Lahat pa ng nag-ooperate ng Bingo 2-Ball ay dati ring mga kubrador ng weteng. Sa halip na sugpuin ang weteng, ginawa lang itong legal na hinati-hati ang payola. Ayon kay Singson, si Pangulong Estrada at Atong Ang kumukuha ng 23% ng kabuuang kita. Mas malaki pa raw kaysa sa dating cut ni Erap sa weteng. Dagdag pa ni Singson, gusto raw siyang ipapatay ni Erap pero mas makabubuti pa raw para sa kanya na patayin ng may karangalan at ipakita kung gaano katiwali ang gobyerno sa ilalim ng administrasyong Estrada. Dahil sa iskandalong ito, napilitan si Estrada na sibakin si Atong Ang bilang PAGCOR consultant noong October 2000 habang umiinit ang investigasyon. Ngunit huli na, tuluyan ang nabunyag ang kanilang sabuatan at nayanig ang administrasyon. Dahil sa mga pagbubunyag ni Chavit Singson, sinampahan si Estrada ng kasong plunder o pandarambong at nasangkot dito si Atong Ang bilang isang pangunahing kaakusa. January 2001, sa kasagsagan ng People Power 2 sa EDSA, tumakas si Atong Ang palabas ng bansa. Sumiklab ang EDSA 2 at natanggal sa pwesto si Estrada noong January 20, 2001. Sa mismong araw ding yun, maagang-maaga ay sumakay ng Cathay Pacific flight si Atong Ang papuntang Hong Kong at kalaunay pumunta rin sa Estados Unidos. Ilang buwan matapos nito, April 25, 2001, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Estrada, Atong Ang, Jinggoy Estrada at iba pa para sa kasong plunder na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 billion pesos. Tumakas man, hindi rin nagtagal ay naabutan ng batas si Atong Ang. Naaresto siya ng US authorities sa Las Vegas, Nevada, bandang 3 AM noong November 25, 2001 sa bisa ng extradition request ng Pilipinas. Ironical pa dahil nadakip si Atong Ang sa loob mismo ng Paris, Las Vegas Casino Hotel habang nagsusugal na tila kahit sa pagtakas o pagtatago hindi niya maiwan ang mundo ng sugal. Sumailalim si Atong Ang sa matagal na proseso ng extradition. Ilang taon din siyang nasa ilalim ng house arrest sa Amerika habang nililitis ang kahilingan ng Pilipinas na ibalik siya. Pagkatapos ng isang taon mula sa kanyang pagkakaaresto, pinalaya siya sa piyansang $300,000 at isinailalim sa house arrest. Nai-extradite si Atong Ang pabalik ng Maynila noong November 10, 2006. Pagdating dito, hinarap niya ang kasong plunder kasama si Erap. Pero narito na naman ang kakaibang swerte o impluensya ni Atong Ang. Sa halip na ituloy ang buong kasong pandarambong na maaaring humantong sa habang buhay na pagkakakulong, nakipag-plea bargain si Atong Ang sa gobyerno.
Noong taong 2007, umamin siya ng kasalanan sa mas magaan na kasong indirect bribery o corruption of public officials, kaugnay ng korupsyon sa Administrasyong Estrada, partikular sa bahagi ng pagtatago ng 130 million pesos kickback mula sa buwis sa sigarilyo ng Ilocos Sur na isa sa mga isyung bahagi ng plunder case. Bilang kapalit ng kanyang guilty plea, ibinalik ni Atong Ang sa kaban ng bayan ang 25 million pesos at hinatulan lamang siya ng 2 taong probation. Ibig sabihin, hindi na siya kinailangang makulong ng pangmatagalan. Pagkalipas ng 2 taon, pinalaya si Atong Ang noong May 2009 at ibinalik pa sa kanya ang karapatang mamuhay bilang malayang mamamayan. Sa kabuuan, naabsuelto sa mabigat na parusa si Atong Ang sa kasong pandarambong, habang si Erap Estrada ay nahatulan ng reklusyon perpetua noong 2007. Sa mata ng publiko, isa itong halimbawa ng kanyang abilidad na makalusot sa batas. Halos kakalaya pa lang ni Atong Ang, umingay agad ang balita na bumalik siya sa dati niyang gawi. Ayon sa veteran columnist na si Ramon Tulfo, wala pang 1 buwan mula nang makalaya ay balik operasyon na agad si Atong Ang. Pinapatakbo na naman ang mga pasugalang Hayalay at STL sa Cagayan Special Economic Zone, bagamat may mga lisensya itong hawak doon. Ibig sabihin, hindi natinag si Atong Ang. Imbes na umiwas sa kontrobersya, agad siyang nag-double down sa kanyang negosyong sugal. Ito rin ang panahon na lumutang ang pangalang Meridian Vista Gaming Corporation, isang kumpanyang konektado kay Atong Ang na nag-ooperate ng Hayalay sa Santa Ana, Cagayan sa ilalim ng CEZA. Kinuwestiyon ng ilang opisyal ang operasyong ito dahil ginagamit umano ito bilang fronton sa pagtaya sa Masyao at Weteng sa buong bansa. Nagkagirian pa nga sila ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isyong ito. Inakusahan ni Atong Ang si Aguirre at National Security Advisor Esperon na gusto siyang ipa-ambush dahil sa kompetisyon sa sugal na syempre itinanggi ng mga opisyal na ito. Umabot pa sa Senado ang bangayan ni Aguirre at Atong Ang sa pangunguna ni Senator Antonio Trillanes na nagpasiyasat sa umano'y kill plot laban kay Atong Ang. Sa huli, hindi rin humantong sa konkretong kaso ang alitang ito. Ngunit muling ipinakita nito na puno ng sigalot at banta ang mundong ginagalawan ni Atong Ang, kahit ang mga matataas na opisyal ay nasasangkot sa kanyang mga banggaan. Hindi lamang sa politika iniuugnay si Atong Ang, pati sa showbiz at social circles ay naitatala rin ang kanyang pangalan. Noong 2019, inamin mismo ni Atong Ang na kasosyo niya sa negosyo ng sabong at kasino ang aktres na si Gretchen Barreto. At noon pang 2017, nakita silang magkasama sa biyahe o party na may NAIA escort at VIP treatment. Isang koneksyong uminit sa publiko nang maipit si Atong Ang sa umaatikabong Barreto family feud. October 2019, sa burol ng ama ng mga Barreto, nasaksihan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aaway ni Gretchen at kapatid nitong si Marjorie Barreto at nabanggit na ang ugat ng away ay si Atong Ang mismo. Inakusahan ni Marjorie ang kanyang ate na si Gretchen na inagaw umano si Atong Ang mula sa kanilang pamangkin. Sa madaling salita, nagkaroon ng chismis na may relasyon hindi lamang sa negosyo kundi personal na ugnayan si Gretchen at Atong. Mariing itinanggi ito ni Atong Ang at nilinaw sa isang panayam na kaibigan at business partners lang sila ni Gretchen, pati ng pamangkin nitong si Nicole Barreto. Gayunpaman, ang pangalang Atong Ang ay lalong nakilala sa publiko dahil sa dramang ito. Mula Senado at Kongreso, napadpad din ang kontrobersya niya sa showbiz at social media. Isa pang mabigat na patunay ng lakas ng koneksyon ni Atong Ang sa gobyerno ay ang naging relasyon niya sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2018, ginulat ni Duterte ang marami nang aminin niyang mismong siya ay tumawag kay Atong Ang para tulungang linisin ang PCSO mula sa korupsyon sa gaming operations. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulo si Atong Ang at sinabing, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno.
Isang pangulo ng bansa na kinikilala si Atong Ang bilang #1 gambler at inuutusang supilin ang iligal na pasugalan. Ito'y pruweba kung gaano kataas ang narating ng impluwensya ni Atong Ang. Umaan ito ng batikos mula sa ilang mambabatas at grupo na nagtanong kung bakit daw ang isang kontrobersyal na gambling lord ay tila malapit sa Malacanang. Sa katunayan, sa isang pagdinig sa Senado noong 2017, napabalita ang banggaan sa pagitan niya at ng pamunuan ng PCSO ni General Manager Alexander Balutan at Chair Jose George Corpuz. Dito lumitaw ang balitang nag-alok o nagsuhol si Atong Ang sa PCSO ng 200 million pesos na kita buwan-buwan kung i-autorisa siyang kontrolin ng STL sa buong bansa. Sinasabi ng kampo ni Balutan na pakay ni Atong Ang na i-monopolize ang STL, samantalang giit naman ni Atong Ang na wala siyang interes sa STL at kusang tumulong lang para ayusin ang korupsyon at kita doon sa utos ni Duterte. Nagpalitan ng maaanghang na akusasyon ang dalawang panig. Punto ni Atong Ang, sina Balutan daw at Corpuz ang gumagawa ng kalokohan sa PCSO. Gatong naman ang kabila, si Atong Ang ay gusto lang palitan ng weteng ng sarili niyang operasyon. Humantong pa ito sa pagbibitiw ni Corpuz at sa pagsibak kay Balutan paglipas ng mahigit 1 taon, habang si Atong Ang ay nananatiling lumalakad na malaya at patuloy sa kanyang negosyo. Muling lumabas ang impresyon na untouchable si Atong Ang sa panahong ito. Bagamat may kontrobersya, hindi siya napapanagot. Mula kay Estrada hanggang kay Duterte, mula sa mga general at pulis na kaibigan niya hanggang sa mga artista at socialite na nakapaligid sa kanya, ang koneksyon ni Atong Ang sa mga makapangyarihan ay bahagi ng dahilan kung bakit siya ay untouchable sa matagal na panahon. Hanggang sa dumating ang pinakayayanig sa kanyang pangalan, nahahantong sa kanyang pagiging pinaka-wanted sa bansa, ang kaso ng missing sabongeros. Sa kasagsagan ng online sabong noong 2021 hanggang early 2022, ilang insidente ang naitala kung saan nawawala ang mga mananabong na dumalo sa mga laban. Halos buwan-buwan, may ulat na mga grupong hindi na nakauwi matapos pumunta sa iba't ibang sabungan na konektado sa online betting. Umabot ito sa Senado na nag-imbestiga sa serye ng mga pagkawala na tila magkakaugnay. Lumutang ang pangalan ni Atong Ang nang iduong siya ng isang whistleblower na dating tauhan niya, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, na dating security aide at tauhan sa farm ni Atong Ang. Ang nagbunyag na mahigit 30 hanggang 100 plus na sabungero ang dinukot at pinaslang dahil sa umano'y dayaan sa online sabong. Ayon kay Patidongan, si Atong mismo ang mastermind ng malagim na planong ito. Ang mga nauhuling nandadaya o nagkakaloko sa pustahan ay ikinukulong, pinapahirapan at sa bandang huli, pinapatay at itinatapon ang mga bangkay. Napuno ng kagilasan ang detalye ng kanyang salaysay. Isinalarawan pa niya na may mga bangkay umanong isinako at inihulog sa kalaliman ng Taal Lake na siyang sinisiyasat ngayon ng mga otoridad. Kalaunan, na-recover ng mga otoridad sa Taal Lake ang mga sako na naglalaman ng mga buto ng tao. May mga pulis din dito na idinadawit kay Atong Ang o sa krimen. Maliban sa mga pulis, dawit din ang ibang miyembro ng NBI na di umano'y nasilaw sa perang isinuhol sa kanila. Kaya umalma si NBI Director Jaime Santiago at sinabihan si alias Totoy na pangalanan na kung sino ang mga kasama sa payroll ni Atong Ang na miyembro ng NBI. Ang testimonya ni Patidongan at ng kanyang kapatid at sa mga narecover ng mga buto ang nagsilbing batayan ng Department of Justice para magsampa ng kaso laban kay Atong Ang. December 2022, permanenteng ipinahinto ng gobyerno sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng online sabong dahil sa mga kaso ng pagkawala at sa negatibong epekto nito sa lipunan. August 2025, nagsampa ng murder complaint ang mga pamilya ng nawawalang sabongeros laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa. Isinama si Gretchen dito dahil sa kanyang papel bilang business partner ni Atong Ang sa sabong. Bagaman walang direktang ebidensya ng kanyang kinasangkutan, binanggit ng whistleblower na kabilang siya sa tinatawag na Pitmaster Group. Itinanggi naman ng mariin ni Gretchen at ni Atong Ang lahat ng paratang. Tinawag itong walang basehan at gawa-gawa lamang.
Si Gretchen sa kalaunan ay tinanggal o dinismiss sa listahan ng mga kakasuhan dahil kulang ang ebidensya laban sa kanya. Ngunit si Atong Ang ay tuluyang sinampahan ng formal na kaso. Pagsapit ng December 2025, matapos ang masusing pag-iimbestiga, naghain ang DOJ ng resolusyon o 120 pages na nagsasabing may sapat na basihan at ebidensya para idiin si Atong Ang at ang mga tauhan nito sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Dito na kumilos ang mga hukuman. January 13, 2026, naglabas ang Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna, Branch 26 ng warrant of arrest laban kay Atong Ang at sa 17 iba pa kaugnay ng mga nasabing kaso. Kabilang sa mga kinasuhan at inaresto sa 17 katao ay 10 mga pulis na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay. 7 rito na sibilyan ang naaresto rin at nakustody, habang si Atong Ang mismo ay hindi natagpuan at nakatakas sa mga otoridad. Nag-alok ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng pabuyang 10 milyong piso para sa ikadarakip ni Atong Ang. Makalipas ang ilang araw, January 16, 2026, isa pang arrest warrant ang inilabas ng korte sa Lipa, Batangas, Branch 13 laban kay Atong Ang at sa 20 pang katao para sa karagdagang kaso ng kidnapping with homicide. At may bago pang warrant of arrest na inilabas sa RTC Branch 29 sa San Pablo, Laguna para sa mga kasong serious illegal detention at kidnapping laban kay Atong Ang at sa 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay naman ito ng pagkawala ng master agent na si Ricardo Lasco ng damputi ng mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa San Pablo. Sa madaling salita, 2 o higit pang kaso sa iba't ibang hukuman ang hinaharap ngayon ni Atong Ang kaugnay ng missing sabungeros. Sa ngayon, naghahanap ang batas kay Atong Ang. Si Boss AA na dating malaya pang nakikipagkwentuhan sa mga makapangyarihan at lumalakad sa mga sabunga na parang hari ay opisyal nang idineklarang pugante. Nananatili siyang wanted at patuloy ang manhunt para sa kanya habang ang mga kapwa niya akusado ay nakapiit na. Itinatanggi pa rin ni Atong Ang lahat ng paratang. Gate ng kanyang kampo, siya'y walang kinalaman sa iligal na aktibidad at tinawag nilang gawa-gawa lamang ng mga kaaway sa negosyo ang issue. Balak daw nilang labanan ang mga kaso sa tamang forum at linisin ang pangalan niya. Subalit sa kabila ng mga pagtanggi, mabigat ang mga ebidensyang tinukoy ng DOJ at matindi ang determinasyon ng mga pamilya ng biktima na panagutin ang itinuturong utak. Kahit may sunod-sunod na raids sa paghahanap sa kanya, hindi pa rin nila siya matagpuan. Kaya naman dinoble na ng DILG ngayon ang reward para sa impormasyon na magre-resulta sa pagkakaaresto niya. Sa inyong opinyon tol, naniniwala ka ba na kaya talagang managot ang mayayaman at makapangyarihan sa batas o ilusyon lang ito? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.